Hello, good morning. Kung ikaw ngayong isang OFW na nasa ibang bansa, nakikipagsapalaran, I suggest and I really insist na lakasan mo yung loob mo. Lakasan mo yung loob mo na subukan yung isang bagay na hindi mo pa natatry ni minsan. Diba? Or kung nag-try ka man before, nag-fail ka, subok lang ulit. Bakit? Yung buhay naman, yung pagiging successful at pag-angat sa buhay, lakasan lang ng loob yan. Especially mga OFW, di ba? Nasa abroad kayo, nilakasan nyo yung loob nyo. Hindi nyo alam kung ano yung kultura dyan, hindi nyo alam kung ano yung ugali ng amo nyo. Pero still, di ba? Nilakasan yung loob nyo para mag-ibang bansa, para magtrabaho, para makapagpadala sa pamilya. And guess what? The sad reality ng isang OFW, trabaho, padala sa pamilya, yung naiipon, resibo, yung nadadagdag sa kanila, hindi naman pera sa bangko, kundi edad. At hindi tayo bumabata, tumatanda tayo. That's the sad reality. And guess what? Sabi nila, yung mga OFW daw is the modern hero of our nation. Diba? Bakit modern hero? Pag kasi may problema yung pamilya, si ate sa abroad yung tinatawagan, hinihinga ng tulong. Tama? Pag may emergency, si ate or si tita yung tinatawagan para, di ba, hinga ng tulong. Pero the sad truth is, pag yung mga OFW na, yung kailangan ng tulong, sino yung tatakbuhan nila? And usually, nangyayari, wala silang natatakbuhan. Kasi nga sila yung hero na. Tama? Sino naman yung hero nila? And ang dami namin nakikita mo OFW, nagkanda loko-loko yung trabaho sa abroad, napauwi nang wala sa oras sa Pilipinas. And ni isa sa mga tinulungan nila, hindi sila nagtulungan din. So, I suggest, kung ikaw ngayon ngayon nasa abroad, maganda yung kita, magsimula ka sa negosyo na ikaw yung may control. Diba? Magsimula ka sa negosyong online, digital. May community, ang daming mga community na willing at may mga magagandang sistema na pwede mong salpakan. Alright? So, especially din sa mga empleyado, kahit may trabaho ka ngayon, kahit maganda yung kinikita mo, kahit maganda yung posisyon, tandaan mo, hindi ikaw yung tagapagmana ng kumpanya. Darating yung time, mas may gagaling sa'yo. Darating yung time, hindi mo na kayang pumasok sa trabaho mo. And guess what? Bibigyan ka lang naman ng separation package or severance package. Or kung umabot ka talaga sa 60 years old, 65 years old, o retirement. Diba? Pero after nun, what's next? Kailangan ngayon pa lang nakapagplano ka na. And kailangan ngayon na-expose ka na sa mga business or side hustle. So ang dami dyan. And isa din ako sa mga na-educate regarding that. And right now, may ginagawa kaming online and digital platform wherein talagang makakatulong both sa OFW and sa mga Pilipinong empleyado na willing, tandaan nyo ito, willing magkaroon ng extra. Sa una, extra lang, yes. Pero eventually, believe me, yung pa-extra mo yan yung magiging full-time mo rin. Kasi na-enjoy mo na eh. Na-enjoy mo at kumikita ka pa. Diba? So, again, yung pag-angat sa buhay, yung pagiging successful, lakasan lang ng loob yan. Hindi yan sa talino, hindi yan sa pagiging gwapo, nagkataon lang, di ba? May itsura ako. Hindi yan sa kung nakapagtapos ka ng pag-aaral, hindi yan dahil sa maganda yung background ng pamilya mo, hindi. Lahat ng yan nagsisimula sa lakas ng loob. Kahit hindi mo pa alam kung ano yung buong sistema, basta nakita mo yung vision, basta nakita mo yung plano, basta nakita mo na, feeling mo, di ba? Ay, ang ganda to, may future ako dito, i-grab mo na. Huwag ka na magdalawang isip kasi iisa lang yung isip natin. Okay? And with that, guys, I pray and I hope na this 2024 is maging abundant and maging very productive yung taon natin. So, lakas ng loob, mag-decide at gawin. Bye-bye!